Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 756. Pagsadjep. Nagmamadaling tinungo ni Xiaoyan ang Black Mountain Fortress na binanggit ni Yan Cheng sa paraang parang kidlat pagkatapos umalis sa bayan ng Qingshan. Nakasunod si Ziyan sa likuran niya. Pagkatapos niyang makapasok sa klase ng Daohuang, ang bilis ng paglipad ni Xiaoyan ay malinaw na mas mabilis kaysa sa nakaraan. Parang bumabagsak na bituin ang kanyang katawan habang lumilipad ito sa kalangitan. Sa loob ng ilang kisap mata, nawala na siya sa abot tanaw. Kahit na paminsan-minsan ay may ilang mga titig na humihinto sa kalangitan, ang nakikita lamang nila ay isang sinag ng liwanag na tumalon at kumikislap ng ilang beses. Lumipad si Xiaoyan sa kanyang pinakamataas na bilis. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng pagiging solemna. Ang bagay na nangyari sa loob nitong Jiama Empire ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Medyo nakaramdam din siya ng takot habang inaalala ang mga problema. Mapalad na namagitan si Reyna Medusa sa pagkakataong ito. Kung hindi, malamang na ang Yan Alliance at ang Jiama Empire ay nawasak ng Chuyon Empire. Sa oras na iyon, ang kanyang Shao Clan ay tuluyan ng maalis kahit na walang ginagawa ang Hall of Souls. Poison Sect. Ang mabangis na hangin na umihip sa kanya ay naging sanhi ng paglabas ng kanyang buhok ng huhu na tunog, na nagpapakita ng isang pares ng maitim na mga mag-aaral na naging hindi pangkaraniwang siksik at malamig. Ang isang dragon ay may reverse scale. Mamamatay ang mga humipon nito. Ang reverse scale ni Xiaoyan ay kamag-anak niya. Tiyak na babalikan niya ang sinumang nang ahas na hawakan sila ng mahigit 100 beses. Palihim na pinalawak ni Ziyan ang kanyang maliit na dila nang makita niya ang madilim at malamig na ekspresyon ni Xiaoyan mula sa likod ni Xiaoyan. Hindi siya nang ahas na maging pilyo. Ang tanging magagawa niya ay itaas ang kanyang bilis at sumunod ng malapit sa likod ni Xiaoyan. Sa bilis ni na Xiaoyan at Ziyan, hindi sila mangangailangan ng mahabang panahon kahit na kailanganin nilang lumipad sa buong Jiama Empire. Kaya naman, ang kahabaan ng bulubundukin sa kanilang paligid ay naging mas maikli matapos ang kanilang paglipad ng humigit kumulang 2 oras. Ang napakalaking patag na lupain na natatakpan ng dilaw na buhangin ay nagsimulang lumitaw sa kanilang paningin. Nakahinga rin ng maluwag si Xiaoyan nang lumitaw sa kanyang paningin ang patag na lupa. Malinaw niyang alam na dahil malapit siya sa isang patag na rehiyon ng lupa, ipinahiwatig nito na hindi siya masyadong malayo sa Black Mountain Fortress na binanggit ni Yan Cheng. Sa mabilis na paglipad na ito na tila isang pagtatangka na habulin ang buwan at mga bituin, nakita ni Xiaoyan ang napakaraming daloy ng tao na tumatakas. Maliwanag, maraming tao ang may pessimistic na saloobin sa kasalukuyang sitwasyon sa Jiama Empire. Kung tutuusin, napakalakas talaga ng alyansa sa pagitan ng tatlong malalaking imperyo. Malinaw na mahirap para sa isang Yan Alliance kung wala ang pinuno nito at si Reyna Medusa na pasanin ang pasanin na ito. Lalong nanlumo ang puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang gulat sa mga mukha ng mga tumatakas. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakakita siya ng ganoong eksena sa loob ng Jiama Empire. Ang lumikha nito ay ang alyansa ng tatlong malalaking imperyo. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Isang madilim at malamig na kislap ang bumungad sa kanila. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay napatikip. Ang bilis niyang lumipad ay biglang tumaas. Halos walang tao sa malawak na patag na lupain, na naging sanhi upang magmukhang malungkot. Biglang lumitaw sa kalangitan ang bahagyang tunog ng rumaragas ang hangin. 2 liwanag na sinag ang biglang kumislap at sumugod. Kakapikito pa lang ng 2 sinag ng liwanag nang bigla itong manginig. Isang malaki at maliit na figure ang nahayag sa kalangitan. Ano ito? Nagdududang tanong ni Ziyan nang makita niyang biglang huminto si Xiaoyan. Hindi ba nagmamadali ang taong ito na magmadaling tumawid ng maraming distansya kanina? May 3 aura na medyo malakas doon. Gayunpaman, ang taong nasa harap ay malinaw na tumatakas. Ang 2 aura na iyon na malapit sa likuran ay malinaw na nagnanais na habulin ang unang tao. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa hilagang direksyon ng kapatagan.
Saglit siyang nag-alinlangan bago kumalat ang kanyang spiritual perception na parang tubig baha mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa loob ng maikling sandali, naisip niya ang malayong sitwasyon sa kanyang ulo. Isang eksperto mula sa lahi ng taong ahas. Ang spiritual perception ni Xiaoyan ay mabilis na bumalik. Malinaw na niyang nakita na ang taong tumatakas sa harapan ay isang dalubhasa na dawang mula sa lahi ng taong ahas. Ang dalawang tao sa likod ay dalawang eksperto mula sa ilang hindi kilalang imperyo. Gayunpaman, malinaw na hindi sila mula sa Jiama Empire. Bukod pa rito, ang pinakanagulat kay Xiaoyan ay ang eksperto mula sa lahi ng taong ahas, na tumatakas, ay talagang isang taong pamilyar sa kanya. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan habang inaalala niya ang bagay mula noon. Agad na gumalaw ang kanyang katawan at nagpaputok ng paputok patungo sa hilagang bahagi. Kahit na ano pa ang sabihin ng isang tao, ang lahi ng taong ahas ay kasalukuyang kaalyado ng Jiama Empire. Higit pa rito, kahit na ito ay sa account ni Kailin, siya ay dapat magbigay ng tulong at iligtas ang taong iyon. Medyo miserable si Yume ngayon. Ito ang unang pagkakataon na tumakas siya ng walang layunin sa anumang paraan na magagawa niya pagkatapos ng maraming taon. Ang mga taong nagbigay ng kaawa-awang pagtrato sa kanya ay ang dalawang asol na figurang iyon na nakasunod sa isang maikling distansya sa kanyang likuran. Ang dalawang bastos na ito. Kapag gumaling na ang aking mga sugat, tiyak na puputulan ko ang lahat ng laman sa inyong mga katawan at papakainin ko ang munting mahal ko. Ang buntot ng ahas ni Yume ay dumidiin sa lupa sa kakaibang paraan. Sa bawat oras na ito ay gumagalaw, ang kanyang katawan ay biglang bumaril pasulong sa isang tiyak na distansya. Habang siya ay tumakas, hindi niya nakalimutang lumingon at tumingin sa dalawang figure sa likod ng may bisyo habang nagmumura. Ngunit ang Lingyan City ay bumagsak na. Sa pagkakataong ito, malamang na maraming tao mula sa tatlong sekta ang papasok sa imperyo. Ito ay talagang nakakagulo. Si Yume ay orihinal na tagapag-alaga ng Lingyan City. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng kanyang pitong bituin na si Dawang, matagumpay niyang natalo at napaatras ang ilang eksperto mula sa tatlong sekta na ilang beses nang nagtangkang kabkuban ang lungsod. Sa pagkakataong ito, nawalan siya ng swerte. Walang inaasahan na ang tatlong sekta na alyansa ay talagang magpapadala ng tatlong eksperto ng klase ng Dawang sa isang lungsod na hindi gaanong kalakihan. Bukod dito, mayroong isang tao na ang lakas ay nasa 8-star level. Ang resulta ng tatlong ekspertong Dawang na namumuno sa mga tropa sa pag-atake sa lungsod ay napakalinaw. Si Yume ay malubhang nasugatan, ang 8-star expert Dawang ng kabilang partido ay malubhang nasugatan. Pagkatapos nito, maaari lamang niyang iwanan ang lungsod at tumakas. Gayunpaman, ito ay maswerte na siya ay bumili ng oras para sa medyo maraming tao sa lungsod upang tumakas. Kaya naman, nakaalis na ang karamihan sa mga tao nang pumasok ang malaking hukbong ito sa Lingyan City. Dahil din dito kaya siya naging sanhi ng pagkagalit ng eksperto ng kabilang partido na Dawang. Isang Dawang ang nanatili upang bantayan ang lungsod habang ang natitirang dalawang eksperto na Dawang ay patuloy na hinabol siya ng hindi sumusuko. Sa hitsura nito, tila may balak silang huwag sumuko hanggat hindi nila ito nahuhuli. Siyempre, katulad ng miserableng hitsura ni Yume, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang mga asol na damit ay nagpapakita ng isang matingkad na gintong gansa na natahi dito, ay nagpakita rin ng isang masamang imahe. Bagamat malubhang nasugatan si Yume, ang kakaibang liksi niyang si Daochi mula sa lahi ng taong ahas ay naging dahilan para mahirapan silang dalawa na maabyutan siya. Hindi maiiwasan na magkaroon ng iritasyon sa kanilang mga puso habang lumilipas ang ilang oras. Gayunpaman, nang maalala nila na ito ay isang utos na nagmula sa itaas, maaari lamang nilang itigil ang kanilang mga ulo at ipagpatuloy ang ligaw na paghabol. Kalokohan! Kapag nahuli ko na ang babaeng iyon, gusto ng matandang ito na walang awa na pahirapan siya. Kung hindi, mahirap tanggalin ang puot sa puso ko. Isang malungkot na mukha na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang matamang nakatingin sa bahagyang nakikitang figure sa hindi kalayuan sa harapan. Kahit na malungkot siyang tumatakas sa sandaling ito, ang matikas na likod na iyon ay nagpahayag pa rin ng kaakit-akit. Hihihi.
Narinig ko na ang husay ng dila ng lahi ng taong ahas ay hindi karaniwan. Sa ating Luoyan Empire, ang isang lahi ng taong ahas na babaeng lingkod ay maaaring ibenta sa hindi karaniwang mataas na presyo. Hindi ko lang alam kung ang klase ng dawang na magandang babaeng ahas ay magiging mas komportable kumpara sa mga ordinaryong babaeng katulong. Ang ibang tao ay nagpahayag ng isang maalay na ekspresyon habang siya ay nakakatakot na tumawa. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ng malungkot na mukha ng nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ito. Madilim siyang tumawa at tumanggo habang sinabing, "Kung ganoon, mas lalong hindi natin siya hahayaang makatakas. Magsikap pa tayo. Huwag kang masyadong pumasok sa Giama Empire. Kung hindi, magiging mahirap kung makatagpo tayo ng ibang mga eksperto." Oo. Isang matangkad na gintong liwanag ang bumungad sa katawan nilang dalawa matapos ang kanilang mga boses. Isang pares ng gansa ang gininto ang liwanag na mga pakpak ay pinalawak mula sa bawat likod ng dalawang tao. Ang mga gininto ang pakpak ay ikinumpas at ang kanilang bilis ay agad na pumailang-lang. Si Yumei, na pagod na sa pagtakas sa harapan, ay naramdaman din na papalapit ang hangin mula sa kanyang likuran. Itinikom niya ang kanyang mga pilak na ngipin at ginawa ang lahat upang pasiglahin ang Daochi sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, paano makakayanan nitong malubhang nasugatan niyang katawan ang matinding pagpisil sa kanya? Ang Daochi na kumikinang sa kanyang katawan ay naging mas malabo. Nanghina din bigla ang buntot ng ahas niya at nanghina ang buo niyang katawan. Humihingal siya habang tumutulo ang mabangong pawis. Oh, bakit? Pagod ka na para magpatuloy sa pagtakbo. Ang dalawang gintong ilaw ay kumislap sa sandaling nahulog si Yumei. Ang isa ay nasa unahan habang ang isa naman ay nasa likuran, na tinatakpan ang lahat ng kanyang ruta sa pagtakas. Ang tingin ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dahan-daang dumampi sa puting nyebe na baywang ng una, at ang sulok ng kanyang bibig ay itinaas sa isang malaswang paraan. Hindi pa ako nakakatikim ng isang lahi ng taong ahas na dawang na babaeng alipin. Lumitaw ang ilang kadiliman sa loob ng mahabang mga mata ng ahas ni Yumei. Isang nakakabighaning ngiti, gayunpaman, ang lumitaw sa kanyang mukha habang kinakausap niya silang dalawa. Maaari niyo lang akong sabihin kung gusto niyo akong pagsilbihan kayo. Bakit kailangan niyo pa akong habulin hanggang dito? Hihihi. Kalimutan mo na. Wala kaming biyayang I-enjoy ka na nagbibigay ng sarili sa amin. Hindi pa huli ang lahat para dahan-dahan kaming maglaro kapag nahuli ka namin at napilayan ang Daochi mo. Tumawa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Madilim at mataimtim ang kanyang mga mata at agad siyang sumigaw ng malamig. Atake! Huwag nang mag-aksaya ng panahon sa kanya. Napangiti at tumanggo ang kasama ng medyo may edad nang marinig ito. Gumalaw ang mga kamay nilang dalawa at isang gintong glow ang pumailang-lang. Bigla itong nagsama-sama sa dalawang gintong gansa na 5 talampakan ang taas, na agad namang itinuro kay Yumei. Ang dalawang malalaking gansa na kulay ginto ay agad na nagbuga ng matinding sigaw sa langit. Ang kanilang mga pakpak ay naka-flap at sila ay bumaril patungo kay Yumei. Ang puwersa na dumating ang gintong gansa ay lubhang matalim. Dalawang malalim na bangin ang nabuo nang sila ay bumaril sa lupa. Napatikip si Yumei ng kanyang mga pilak na ngipin nang tingnan niya ang matalim na gintong glow na mabilis na lumalapit. Minamaniobra niya ang maliit na natitirang Daochi sa kanyang katawan bago iwinagayway ang kanyang maselang kamay. Ang kanyang Daochi ay nag-transform sa isang Daochi pillar na bumaril upang salubungin ang dalawang gintong gansa. Bang! Isang mahinang pagsabog ang tumunog ng magkadikit ang dalawa. Ang Daochi pillar ng Yumei ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Ang dalawang gintong gansa, na bahagyang hamina ang kulay, ay nagdala ng malakas na hangin at bumaril. Unti-unting nagdilim ang mga mata ni Yumei matapos maubos ang huling hibla ng Daochi sa kanyang katawan. Ang agos sa kanya ay tumigil sa pagkakaroon ng kahit kaunting lakas upang maglagay ng paglaban. Gayunpaman, ang lason sa loob ng kanyang bibig ay mapipigilan pa rin siyang mapahiya ng dalawang bastard na ito sa pamamagitan ng pagkamatay. Ang maliwanag na gininto ang kinang ay mabilis na lumaki sa mga mata ng ahas na naglalaman ng kawalan ng pag-asa. Nang dahan-daang ipinikit ni Yumei ang kanyang mga mata,
Ang bahagyang tunog ng kumukulog na kulog ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng walang anumang paunang babala. Isang itim na figure ang agad na lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Ang dalawang gintong gansa na iyon na naglalaman ng malakas na hangin ay nawala ng halos 5 talampakan na sila mula sa kanyang katawan. Nag-aalinlangan si Yume nang hindi dumating ang matinding sakit na inaasahan niya. Gayunpaman, isang mainit na boses ang dahan-daang tumunog sa tabi ng kanyang tainga. Ayos ka lang ba? Nagulat si Yume nang marinig niya ang boses. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang batang mukha na naglalaman ng ngiti ay agad na bumungad sa kanyang paningin. Battle Through the Heavens. Kabanata 757. Taong Ahas Yume. Bahagyang nagulat ang tingin ni Yume habang nakatingin sa batang mukha na may mainit na ngiti. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Yume na medyo pamilyar ang mukha na ito. Gayunpaman, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Isa kang taga-Jiama Empire. Ang mga mag-aaral ng ahas ay tumangay sa nakaitim na binata sa kanyang harapan habang siya ay nagtanong ng may pag-iingat. Hindi mapigilan ni Xiaoyan na mapangiti nang makita ang pagiging alerto ni Yume. Agad siyang tumango at sinabing, "Relax, ako ay talagang isang taong mula sa Jiama Empire." Tahimik lamang na nakahinga ng maluwag si Yume nang marinig niya ito. Nagpupumiglas pa lang siyang tumayo nang mabaigo siya sa kanyang pagtatangka dahil sa matinding kahinaan na ibinuga sa kanyang katawan. Isang mabangis na buntong hininga lang ang nailabas niya. Isang bilog na medicinal pill na naglalabas ng matahimik na halimuyak ang lumitaw sa kanyang harapan sa kanyang kawalan ng kakayahan. Maya-maya ay sumunod ang isang tawa. Maaari mong subukang kainin ito kung hindi ka natatakot na ito ay lason. Medyo nag-alinlangan si Yume habang tinatanggap niya ang medicinal pill. Isang saglit na pagpupumiglas ang lumitaw sa kanyang puso bago niya tuluyang itinikom ang kanyang mga pilak ng ngipin at isinubo ang gamot na tableta sa kanyang tiyan. Ang isang mainit na lakas ng gamot ay agad na nagsimulang kumalat sa kanyang mga paa at buto ng ang gamot na tableta ay pumasok sa kanyang tiyan, na pinalabas ang karamihan sa mahinang pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Si Yume ay nagsimulang ganap na magpahinga nang maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo at ipinakita ang isang magiliw na ngiti sa binata na nakasuot ng itim. Sabi niya, "Maraming salamat. Ako si Yume mula sa lahing taong ahas." Naramdaman ni Xiaoyan na medyo nakakatawa ito sa kanyang puso. Pinag-aralan niya itong mabangis na magandang babaeng ahas. Nakapikit na siya noon at nilayon niyang kaladkarin siya pabalik para maging alipin niya, ngunit ngayon ay nagpapakita siya ng magiliw na ngiti sa kanya. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang mga ekspresyon ay naging hindi pangkaraniwang siksik at madilim pagkatapos niyang lumitaw. Mag-ingat. Ang dalawang taong ito ay mga eksperto mula sa Gold Geese sect ng Luoyan Empire. Ang kanilang lakas ay nasa klase ng dawang at hindi maaaring maliitin. Nakabawi din si Yume ng kaunting lakas gamit ang medicinal strength ng medicinal pill. Ginalaw niya ang kanyang buntot ng ahas at itinaas ang kanyang magandang katawan. Ang mga snake pupil na iyon ay tumingin sa dalawang tao sa harap sa isang madilim at malamig na paraan habang siya ay nagsasalita. Gold Geese sect. Bahagyang nagtaas ng kilay si Xiaoyan at tahimik na tumango. Itong kaibigan, dapat manatili na lang tayo sa sarili nating negosyo. Ipinapayo ko sa iyo na huwag maging abala. Kung hindi, baka itapon mo pa ang buhay mo. Ang madilim na mukha na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang dahan-dahan itong nagsasalita. Sa kasalukuyan, formal nang sumulong si Xiaoyan sa klase ng Dao Huang. Natural lang na hindi maramdaman ng dalawang taong ito ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, sa paraan ng pagresolba ni Xiaoyan sa kanilang magkasanib na pag-atake kanina, halatang hindi siya mahina. Kaya naman, ang dalawang taong ito ay nagtataglay ng takot sa kanilang mga puso at hindi agad umatake. Natawa si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan na nakatayo sa harap ni Yume. Bagamat wala siyang sinabi na ng kanyang mga aksyon sa dalawang eksperto mula sa Gold Geese sect ang kanyang intensyon. Hihihi. Talagang mainit ang loob ninyong mga taga-Jiama Empire. Ako,
si Jinzin, ay hinahangaan ito. Gayunpaman, kung pipilitin ninyong makialam, masisisi mo lang ang iyong sarili dahil sa hindi magandang kapalaran. Unti-unting bumangon ang kakapalan sa kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na tinawag ang kanyang sarili na Jinzin ay malamig na tumawa at umiling. Agad siyang nagsalita sa isang malalim na boses sa kanyang kasama sa kanyang tabi. Sabay-sabay tayong lumusab at patayin siya. Madilim na ngumiti ang kasamang iyon at tumango. Dahil sa lakas nilang dalawa, maaari silang ituring na overlord ng isang rehiyon kahit sa Luoyan Empire. Marahil ito ang kanilang swerte. Ngunit sa panahong ito na nakikipaglaban sila sa Jiama Empire, ang dalawa sa kanila ay bihirang makatagpo ng sino man na katapat nila maliban sa ilang kilalang eksperto mula sa Yan Alliance. Kaya naman, hindi sinasadyang minamaliit ng kanilang mga puso ang Jiama Empire. Isang matangkad na gininto ang kinang ang lumabas sa kanilang mga katawan matapos ang mga salita mula sa kanilang dalawa ay tumunog. Isang matalim na gininto ang kinang ang nananatili sa kanilang mga katawan at dahan-dahang umikot, nag-iwan ng maraming peklat na parang malalalim na marka sa lupa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yume nang makita niya ang aksyon ng dalawang ito habang nakatayo siya sa likod ni Xiaoyan. Bagamat maaari niyang hulaan na malamang na malakas ang huli, tiyak na malaki ang panganib kung haharapin niya ang dalawang ekspertong si Dawang na mahusay na nagtutulungan sa isa't isa. Kikilos ako at pipigilan ko ang isa sa kanila mamaya. Kung kaya mong talunin ang ibang tao, dapat mong gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Ito ay dahil kaya kung magtiis sa maikling panahon. Nag-isip sandali si Yume bago nagngangalit ang kanyang mga pilak ng ngipin at nagsalita kay Xiaoyan sa kanyang harapan sa malalim na boses. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Gayunpaman, ngumiti siya at umiling. Sinabi niya, paano mo lalabanan ang iyong mga kasalukuyang pinsala? Dapat kang magpahinga. Ipaubaya sa akin ang mga ito. Medyo natigilan si Yume nang makita niyang balak talaga ni Xiaoyan na labanan ang dalawa ng mag-isa. Lumingon siya at tumingin ng malalim sa mukha ng binata na may kasamang ngiti. Malumanay niyang sinabi, mas mainam na huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Sino ang nagmamalasakit kung labis mong pinapahirapan ang iyong sarili? Ngayon, medyo malakas ang ulo ng tao ang madadagdag sa listahan ng mga pagsasamantala nating dalawa. Malamig na tumawa si Jinzin. Naikuyong niya ang kanyang palad at isang sandata na may medyo hindi pangkaraniwang hugis ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang sandata na ito ay parang gintong singsing ngunit ang gilid nito sa labas ay natatakpan ng matalim na nakatagong tinak. Ang lilang tinang na bahagyang lumitaw sa nakatagong tinak ay malinaw na natatakpan ng nakamamatay na lason. Ang kanyang kasama ay naglabas din ng katulad na bagay pagkatapos na mailabas ni Jinzin ang sandata na ito. Mag-ingat, ito ay isang natatanging sandata ng Gold Disc, Goose Feathering. Ito ay lubhang nakakalito at mabisyo. At saka, kung ito ay ginagamit sa pakikipagtulungan sa kanilang chi method at maaaring maging malakas. Nagbago ang mukha ni Yume nang makita ang mga armas sa kamay ng dalawang individual. Nagmamadali siyang nagbabala. Hihihi. Hindi inaasahan na mayroon ka talagang isang mahusay na pangunawa sa aming Gold Disc. Gayunpaman, hindi nito mailigtas ang buhay ninyong dalawa. Malungkot na tumawa si Jinzin. Binalingan niya ng tingin ang kasama at agad na naghiwa-hiwalay ang dalawa sa biglang paraan. Ang isa sa kanila ay biglang sinugod kay Xiaoyan habang ang isa naman ay sinaktan si Yume na nasa likod ni Xiaoyan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay hindi gumagalaw tulad ng isang lumang balon habang pinag-aaralan niya ang dalawang tao na mabilis na samilaw. Dahan-dahan niyang ipinilig ang ulo. Dalawa lang silang dawang. Bago pa man siya makalusot sa klase ng dawang, madali niyang napatay ang mga ito, lalo na ngayon. Pinagmasdan ni Yume ang eksperto mula sa Gold Disc na nag-ikot sa ruta at tumungo sa kanya. Nanlamig agad ang mga mata niya at naikuyom niya ang kamay. Isang matalim na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang handa siyang kumilos, biglang may kamay na humawak sa puting nyebe niyang palso. Nagulat si Yume nang nakakuyom ang kamay niya. Gayunpaman, hindi pa siya nagsasalita nang hilahin siya ni Xiaoyan sa tabi niya.
Itinaas niya ang kanyang ulo at nagkataong nakita ang malamig at walang pakialam na ngiti na gumuhit sa mukha ng batang iyon. Si Jinzin at ang ibang tao ay nagpakita ng maitim, malamig na ngiti sa kanilang mga bibig nang makita nila ang pagkilos ni Xiaoyan na protektahan si Yumei. Parehong tulan nila ang biglang tumaas at ang guswing rings sa kanilang mga kamay ay nagbuga ng nakakatakot na malamig na kislap sa ilalim ng gininto ang liwanag. Firing explosion. Gumalaw ang bibig ni Xiaoyan nang pumasok ang dalawang figure sa loob ng 10 talampakan radius mula kay Xiaoyan. Isang malamig na sigaw ang biglang napalabas. Isang jade green circular firing ang biglang nagsimulang kumalat sa paraang parang kidlat na nasa gitna si Xiaoyan. Sa isang kisap lang ng mata, marahas nitong sinaktan si Jinzin at ang kanyang kasama. Isang malinaw na pagsabog kaagad ang tumunog sa kapatagang ito. Gurg! Sumabog ang singsing ng apoy at agad na tumahimik ang dalawang figure, na marahas na umaakyat. Lumipad sila ng paatras sa sobrang kahabag-habag na postura at sa wakas ay dahan-daang huminto matapos magkusko sa lupa ng mahigit 10 metro. Ang mga bunganga ng sariwang dugo ay hindi sinasadyang iluwa. Inangat nila ang kanilang mga ulo at puno ng gulat ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa nakangisi na binata na nakasuot ng itim. Walang sino man sa kanila ang nag-aakala na sila ay matatalo ng labis sa isang pag-atake. Ang gulat nilang mga tingin ay nagsalubong mula sa malayo. Tila may naisip sila at agad na natakpan ng malamig na pawis ang kanilang mga noo. Isang hindi paniniwala ang nasa kanilang paos na boses. Dao Huang. Ang puso ng dalawang taong ito ay napuno ng gulat nang iluwa nila ang mga salitang ito. Ang binata sa harap nila ay mukhang nasa pinakamataas na mga 20 taong gulang. Maaaring magalit silang dalawa kung sasabihin ng isa na siya ay isang dalubhasa na dawang. Gayunpaman, kung siya ay isang dawang, hindi ba iyon masyadong nakakatakot? Gayunpaman, kahit paano sila umikot sa loob ng kanilang mga puso, ang nakakatakot na enerhiya na nakapaloob sa singsing ng apoy ay talagang isang bagay lamang na maaaring ilabas ng isang piling tao na dawang. Simula kailan lumitaw ang isang batang elite na dawang sa Jiama Empire? Bakit hindi pa natin ito narinig? Pinalawak din ni Yumei ang kanyang maliit, makinis at pulang bibig dahil sa pagkabigla habang ang isang bagyo ay namumuo sa puso ni Jinzin at ng kanyang kasama. Hindi niya akalain na ang batang ito sa tabi niya ay talagang isang elite na si Dao Huang. Hindi ba masyadong nakakatakot ang talento sa pagsasanay ng taong ito? Chi. Dalawang muffled sound ang lumitaw noong panahong natigilan si Yumei. Sa oras na itinaas niya ang kanyang ulo, tanging si Jinzin at ang kanyang kasamahan ay mabangis na tumakas pabalik. Dali, habulin mo. Huwag mo silang hayaang makatakas. Nagmamadaling umiyak si Yumei nang makita niyang nagtatangkang tumakas ang dalawa. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita ang kanyang boses, muli siyang natahimik nang matuklasan niyang nawala na si Xiaoyan sa kanyang harapan. Ang bilis. Pinunasan ng maselang kamay ni Yumei ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Mapalad na ang taong ito ay isang eksperto mula sa Jiama Empire. Kung hindi, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa bilis na ito, malamang na walang makakapantay sa kanya maliban sa Her Majesty. Dalawang figure ang nahulog mula sa langit noong panahong pinupunasan ni Yumei ang kanyang malamig na pawis. Sa wakas, marahas silang itinapon sa lupa. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan lamang na sila ang dalawang eksperto ng Gold Sect na kanina pa tumatakas. Gayunpaman, halatang hindi na humihinga ang dalawang taong iyon. Mabilis silang tumakbo. Ang figure ni Xiaoyan ay nagmamadaling bumaba mula sa langit. Walang ingat niyang sinipa ang mga bangkay at walang pakialam na nagsalita. Nagulat ang mga mata ni Yumei habang nakatitig sa dalawang taong ito na nauwi pa rin sa ganoong kalagayan kahit na malinaw na nahati ang kanilang mga sarili at tumakas sa dalawang direksyon. Muli niyang pinag-aralan si Xiaoyan, na dahan-daang naglalakad sa masayang paraan. Lalong lumakas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa sandaling ito, tiyak na mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa ilang eksperto mula sa Yan Alliance na nasa tuktok ng klase ng Dao Huang. Pwede ko bang tanungin ang pangalan ni Mr. Sa wakas ay maingat na nagtanong si Yumei pagkatapos ng ilang pag-iisip sa kanyang puso.
Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan nang makita niya ang pagiging maingat ni Yumei. Isang mapanuksong tingin ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang sinabi niya. Commander Yumei, nakalimutan mo na ba ang maliit na pervert na hindi sinasadyang nakita kang naliligo sa disyerto at hinabol mo ng daan-daang kilometro? Ang eksena noon sa disyerto noon ay biglang kumislap at lumitaw sa isip ni Yumei nang marinig niya ito. Muli niyang pinagmasdan ang medyo pamilyar na batang mukha. Biglang nanlaki ang isang pares ng nakakaakit na mata ng ahas. Ikaw ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 758. Sitwasyon. Pakiramdam ni Xiaoyan ay katawa-tawa ito habang tinitingnan ang gulat at mapurol na paraan ni Yumei. Sinabi niya. Naalala ba ito ni Commander Yumei? Dahan-daang nakabawi si Yumei mula sa kanyang pagkagulat nang marinig niya ito. Nagpalit-palit ang mukha niya sa berde at puti. Hindi niya akalain na ang malakas na taong ito, na maaaring pumatay ng 2 dawang sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay, ay talagang ang binatang iyon na tumakas sa miserableng paraan habang hinahabol niya. Naalala niya na si Xiaoyan ay isang daoshi lamang noong nakilala niya ito noon. Ngayon, gayunpaman. Paano naging posible para sa kanya na maabot ang yugtong ito sa loob ng maikling ilang taon? Pabago-bago ng isip ang mukha ni Yumei. Habang ang isang pagtataka sa nakangiting nakaitim na damit, binata ay bumangon sa kanyang puso, ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras ng 2 hakbang. May pag-iingat ang boses niya habang sinasabi niya. Ano ang balak mong gawin? Noon, si Xiaoyan ay hinabol niya hanggang sa siya ay naging lubhang miserable. Kung hindi niya nakilala ang grupo ni Guhi sa daan, malamang na nahuli siya nito. Kaya naman, medyo nag-aalala rin si Yumei na si Xiaoyan ay nagpaplanong maghayganti sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita at pagtulong sa kanya. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang pagiging maingat at hindi sigurado ni Yumei. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, Relax, Commander Yumei. Si Xiaoyan ay hindi isang taong hindi mapagpatawad. Matagal ko nang nakalimutan ang mga bagay na iyon noon. Tahimik lamang na nakahinga ng maluwag si Yumei nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Kaagad, nabigla siya nang hindi sinasadyang sumigaw. Xiaoyan. Sinasabi mo na ang pangalan mo ay Xiaoyan. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata habang nilalampaso ang una matapos ang isang nagulat na boses ang kumawala sa kanyang bibig. Matapos makipaglaban ng balikatan sa tabi ng Yan Alliance sa mahabang panahon, natural na alam niya na ang batang pinuno ng Yan Alliance ay pinangalanan ito. Ang pinuno ng Yan Alliance. Hindi sinasadyang sumigaw muli si Yumei habang kumukurap ang kanyang mga pilikmata at mabilis na nagtanong. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Nagulat si Yumei nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Ilang sandali pa bago bumulong si Yumei. Ikaw talaga. Hindi inaasahan, ang maliit na doshi mula sa ilang taon na ang nakakaraan ay talagang mayari ng pinakamakapangyarihang paksayon sa loob ng Jiama Empire. Hindi napigilan ng puso ni Yumei ang pagbuntong hininga habang sinasabi niya ang mga salitang ito. Ang maliit na tao na maaari niyang masahin ayon sa gusto niya noon ay nagawa na niyang masahin siya ayon sa gusto niya. Ang ganitong uri ng matinding pagbabago ay talagang naging sanhi ng pakiramdam ni Yumei na ang mga bagay ay hindi totoo. Hindi ako matatawag na may-ari nito. Nagsama-sama lang ako ng ilang paksayon sa loob ng imperyo. Tumawa si Xiaoyan at casual na sumagot. Napangiti si Yumei nang marinig ito. Ang mga salitang ito ay maaaring sabihin ng madali ngunit ang kahirapan sa pagkuha sa mga makabuluhang malakas na paksayon na kusang sumali sa isang alyansa ay hindi gaanong mahirap kaysa sa pagsira sa kanilang lahat. Unti-unti din niyang pinapakalma ang kanyang puso nang sumulyap ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Kumunat ang noo niya at sinabing, Gayunpaman, napaka-irresponsible mo talaga para sa isang pinuno ng alyansa. Hindi ka nagpakita kahit na napakalaking problema ang nangyari sa Yan Alliance. Kung hindi dahil sa pagsulong ng kamahalan sa klase ng Daozang, malamang na matagal nang natanggal ang Yan Alliance mula sa Jiama Empire ng 3 sekta. Napatawa din si Xiaoyan at napabuntong hininga nang makita ang ekspresyon ni Yumei. Ako ay nagsasagawa ng isang pag-urong sa oras na ito. Sa oras na lumabas ako, isang importante at malaking bagay ang hindi inaasahang nangyari.
Tama, ano ang sitwasyon kamakailan? Matigas ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap habang nagtatanong siya ng may seryosong mukha. Napakasama. Ang mukha ni Yume ay unti-unting naging malungkot nang banggitin niya ito. Sinabi niya. Hindi pa nagtagal, ang kamahalan ay nakipagpalitan ng suntok sa sect leader na iyon ng Poison Sect minsan. Parehong nasugatan ang magkabilang partido. Ang sect leader na iyon mula sa Poison Sect ay tahimik na nagtago pagkatapos noon at tila nagpapagaling mula sa mga pinsala. Ang kamahalan ay maaaring dumanas din ng ilang mga pinsala ngunit wala na siyang gaanong oras para bumawi ang mga tao sa tatlong sektang Black Mountain Fortress. Sa harapan ay sumikat ang sect leader mula sa Poison Sect sa pagkakataong ito. Nariyan si Yan Luotian mula sa Gold Beast Sect at ang tatlong elder ng Mulan Valley na nagpractice ng Three Beast Savage skill na nagsanib sanhi at umatake pinagsamang pag-atake. Bahagyang lumubog din ang puso ni Xiaoyan nang marinig niyang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inilarawan ni Yan Cheng. Si Medusa ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa panig ng Jiama Empire. Kung matatalo siya, walang alinlang ang magdudulot ito ng matinding pagbagsak ng kanilang moral. Ang ilan sa orihinal na hindi tiyak na mga tao ay maaaring magsimulang tumakas. Sa oras na iyon, ang Jiama Empire ay talagang matatapos. Bukod sa mga dalubhasa sa pinakamataas na antas, nahulog din tayo sa isang kawalan sa mga tuntunin ng Dawang at Dawang class. Kung tutuusin, ang kabilang partido ang pinakamalakas na sekta mula sa tatlong imperyo. Gayunpaman, sa pangkalahatan, halos hindi pa rin natin sila mahahadlangan. Kaya, ang pinakamahalagang punto sa malaking laban na ito ay ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng magkabilang panig ng mga eksperto sa rurok. Nagsalita si Yume sa isang solemn na paraan. Gayunpaman, tanging ang kamahalan sa aming panig ay isang piling daw Zhang. Ang kabilang partido, sa kabilang banda, ay may tatlo. Kung matagumpay na maarang ng kamahalan si Yan Luotian at ang tatlong elder mula sa Mulan Valley ngayon, makakayanan pa rin namin ang pagtitiis sa loob ng isang yugto ng panahon. Kung hindi niya magawa, tuluyan na kaming matatapos. Naging mas madilim ang ekspresyon ni Yume nang magsalita siya hanggang sa matapos. Sa kasalukuyan, ang kanilang lahing taong ahas ay nakatali na sa Jiama Empire sa parehong bangka. Kung ang Jiama Empire ay matatalo, ang kanilang lahing taong ahas ay tiyak na hindi makakahadlang sa tatlong sekta na alyansa. Humigpit ang kamao ni Yume nang maisip niya kung paano mabibihag ang hindi mabilang na bilang ng kanyang lahi bilang mga alipin kapag natalo ang lahing taong ahas. Ang uri ng miserableng pagtatapos ay mas masahol pa sa kamatayan. Dahan-dahang tumanggaw si Xiaoyan. Humarap siya sa langit at nagpakawala ng mahabang hininga. Talagang masama ang sitwasyong ito. Tatlong daw Zhang. Dalhin mo ako sa Black Mountain Fortress. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at biglang nagsalita sa malalim na boses makalipas ang ilang sandali. Hindi nagulat si Zume nang marinig niya ito. Bahagyang tumanggaw siya at mamantong hininga. Sumunod ka sa akin. Gayunpaman, maaaring walang pagkakaiba kahit na pumunta ka. Kahit na ang isang dalubhasa na dawang na tulad mo ay malamang na hindi makialam sa isang labanan sa pagitan ng klase ng Daozang. Maliban kung magagawa mong magsanay ng pinagsamang pamamaraan ng pakikipaglaban sa Chi tulad ng tatlong elder mula sa Mulan Valley. Sa paraang nakita niya ito, sa kabila ng pagiging elite ni Xiaoyan na Daowang, siya at ang klase ng Daozang ay pinaghihiwalay pa rin ng isang gali na mahirap tumawid, katulad ng pagkakaiba ng isang Daowang at isang Daohuang. Tahimik na napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yume. Wala siyang tinig na sagot. Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at tumawa. Bata, hindi ka ba bababa? Nagulat si Yume nang makita niya itong aksyon ni Xiaoyan. Hindi niya naramdaman ang aura ng sinumang naruroon sa lugar na ito. Isang magandang maliit na figure ang biglang sumilay mula sa taas habang si Yume ay hindi sigurado. Itinoon ng huli ang kanyang mga mata at natuklasan na ang kabilang partido ay isang maliit na babae lamang. Siya ay agad na medyo nawalan ng malay. Gayunpaman, nang makita ng kanyang tingin ang pares ng mga pakpak ng Dao Chi sa likod ng batang babae, ang kanyang pagkawala ay napalitan ng pagkapurol. Siya ay hindi sinasadyang sumigaw.
Siya rin ay isang dalubhasa na dawang. Kung sinabing ang kakayahan ni Xiaoyan na maabot ang klase ng dawang sa kanyang edad ay naging sanhi ng pagtataka ni Yumei, si Ziyan sa kanyang harapan ay naging sanhi ng biglaang pag-aalinlangan niya kung nagiging mas madali ang pagsasanay sa Dao Qi. Ang pag-iisip na ito sa kanya ay nakumpirma sa susunod na pangungusap ni Ziyan. Ang katawan ni Ziyan ay nasuspine sa hangin habang nakatingin sa ignorante mula sa isang mataas na lugar. Kinagat niya ang kanyang maliliit na labi at sinabing, "Kaka-advance ko lang sa Dawang class ilang araw na ang nakalipas, salamat." Hindi napigilan ni Xiaoyan na ngumiti at umiling nang makita niyang naging ganap na dumi ang mga mata ni Yumei dahil sa mga salitang ito mula kay Ziyan. Sabi niya, "Ang orihinal na anyo ng babaeng ito ay isang magical beast. Kaya naman, hindi siya kasing liit ng hitsura niya. Sige, magmadali na tayo." Hindi optimistic ang sitwasyon sa Black Mountain Fortress. Si Yumei ay unti-unting nakabawi mula sa kanyang mapurol na estado nang marinig niya ito. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya sa loob ng kanyang puso. Sa kabutihang palad. Kung talagang naging elite na dawang ang batang ito sa ganoong edad, hindi ba siya mamamatay sa kahihiyan dahil nasa dawang class pa rin siya pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng maraming taon? Gayunpaman, maliban sa pag-inom ng body transformation pill, hindi ba kailangan ng magical beast na maabot ang rank 7 para mag-transform sa anyo ng tao? Medyo nagdududa pa rin ang puso ni Yumei habang bumubulong sa sarili. Gayunpaman, hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa. Nabawi niya ang ilang Dao Qi mula sa medicinal pill na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan kanina, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang Dao Qi Wings. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang daan sa harapan at lumipad patungo sa Black Mountain Fortress. Ang katawan ni Xiaoyan ay sumunod malapit sa likod ni Yumei. Tumingin ang mga mata niya sa malayo at naikuyom niya ang kamao. Bumulong siya. "Kailin, magtiis ka pa. Malapit na akong makarating." Ang Black Mountain Fortress ay nakaupo sa hilagang silangan na hangganan ng Jiama Empire. Ito ang pinakadakilang kuta sa loob ng 500 kilometrong radius. Mula nang itayo ito, nakatayo ito ng isang siglo nang hindi nahuhulog. Sa panahong ito, nakaranas ito ng ilang malalaking labanan, ngunit hindi nila nagawang mag-iwan ng maraming galos sa napakalaking kuta na ito. Mula dito, makikita kung gaano ito katibay. Sa kasalukuyan, ang Black Mountain Fortress ay naging lugar kung saan naganap ang pinakamatinding labanan sa pagitan ng Yan Alliance, Snake People Race at ng tatlong sekta. Ang ilang mahahalagang labanan na maaaring magpasya sa resulta ng labanan ay sumiklab sa lugar na ito. Ngayon, isang malaking labanan na mas nakababahala kaysa sa iba pang pagkakataon ay malapit ng sumiklab sa lugar na ito. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay itinapon sa isang tiyak na lugar. Ito ay dahil alam ng lahat na kung nagawang manatiling walang talo si Medusa sa harap ng pinagsamang pag-atake ni Yan Luotian mula sa Gold Geese Sect at ng tatlong elder ng Mulan Valley, ang Jiama Empire ay maaaring magkaroon ng pagkakataong makahinga. Kung matatalo siya, ang Jiama Empire, Yan Alliance at ang lahi ng taong ahas ay aalisin sa lupaing ito. Kaya naman, ang malaking labanan ngayon ay nagpasya kung ang Jiama Empire ay mamamatay o mananatili. Battle Through the Heavens. Kabanata 759. Malaking labanan. Ang malawak, walang katapusang kapatagan ay nagtataglay ng dalawang matataas na hanay ng bundok na nakatayo sa kanilang mga taluktok na tumatagos sa kalangitan. Ang ganoong kataas na hanay ng bundok ay isang lugar na mahirap akyatin ng isang ordinaryong tao. Isang hindi mapapantayang malaking kuta ang nagbabantay sa pagitan ng dalawang hanay ng bundok na ito na parang isang mabangis na sinaunang hayop, na nagpoprotekta sa pangunahing daan na papunta at palabas ng Jiama Empire. Ang kuta na ito ang pinakamahalagang linya ng depensa sa puso ng mga tao ng Jiama Empire. Kung ang defensive line na ito ay mapunit, ang tatlong hukbo ng imperyo ay diretsyong magmarcha sa Jiama Empire. Ang laki ng kuta ay napakalaki kung kaya't hindi makapagsalita ang isa. Kung ikukumpara sa Zengui Pass na binisita ni Xiaoyan noon, walang alinlangan na junior meeting ang isang senior. Ang mga dingding ng kuta na ito ay ganap na itinayo mula sa madilim na itim na bulkan na bato. Nagkaroon ito ng hindi pangkaraniwang nakakatakot na tigas.
Ang nasabing pader ay malamang na makakatagal sa loob ng mahabang panahon kahit na laban sa mga pag-atake ng isang elite na dawhang. Makikita sa buong pader ng kuta ang mga siksik ang sundalo. Mayroon ding hindi mabilang na bilang ng malalaking balista na mahinang naruroon. Ang mga bakal na arrow na kasing kapal ng hita ng isa ay ikinarga sa mga balista at handang magpakawala ng nakakatakot na lakas anumang oras. Ang defensive line na ito ay karapat-dapat na maging kasing tibay ng metal sa ilalim ng proteksyon ng hindi mabilang na bilang ng mga sundalo. Kahit na ang tatlong alyansa ng imperyo ay kailangang magbayad ng mabigat at madugong presyo upang puwersahang atakehin at mapunit ang depensibong linyang ito. Mahigit 10 tao na may napakagandang reputasyon sa loob ng imperyo ang nakatayo sa gitna ng pader ng lungsod. Sa sandaling ito, ang kanilang mga titig ay may bahid ng pag-aalala habang nakatingin sila sa isang napakalayo na lugar mula sa kuta. Ang mga hukbong siksikan ay gamulong parang madilim na ulap mula sa lugar na iyon. Sa isang sulyap, makikita ang isang walang katapusang bilang ng mga ito. Sa hitsura ng malalaking watawat na dala ng mga hukbo, sila ang alyansang militar mula sa tatlong malalaking imperyo. Siyempre, ang bagay na nagdulot sa kanila ng higit na pag-aalala ay hindi ang mga ordinaryong sundalo. Sa halip ay ang tatlong piling dawzang ang nakatago sa loob ng hukbo. Sa mata ng isang tunay na malakas na tao, ang isang ordinaryong hukbo ay hindi gaanong nagbabanta. Hanggat ang isa ay isang dalubhasa na si Dawang, ang isa ay madaling makakapagtanggol laban sa isang 10,000 lalaking malakas na hukbo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang malakas ay nagtataglay ng posisyon na higit pa sa royalty sa kontinenteng ito. Ang malakas ay naghari sa kontinente ng Dauchi. Pangalawa ang maharlikang awtoridad. Nabalitaan ko na ang nanguna sa lahat sa panahong ito ay si Yan Luo Tian at ang tatlong elder mula sa Mulan Valley. Kahit na hindi lilito ang pinakamagulong sect leader ng Poison Sect, sapat na ito para makaramdam ng matinding pressure. Kung tutuusin, ito ay katumbas ng dalawang elite na dawzang. Saglit na tumitig ang tingin ni Hai Badong sa malayo bago ito binawi at bumantong hininga. Ang kasalukuyang Hai Badong ay tunay na umabot sa rurok ng klase ng dawhang kung saan siya ay maihahambing kay Jialaw pagkatapos ng paulit-ulit na malalaking laban noong nakaraang taon. Isang hakbang na lang ang pagpasok sa klase ng dawzang. Siyempre, ang distansya ng isang hakbang na ito ay tulad na isang ordinaryong bagay para sa isang tao na hindi makatawid sa kanyang buhay kung ang isa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang hindi kilalang bilang ng mga tao sa kontinente ng Dauchi na natapos sa yugtong ito. Sa kabila nito, ang isang dawhang sa huli ay isang dawhang. Maliban kung ang isa ay nagtataglay ng ilang hindi pangkaraniwang abnormal na daw skills, ito ay karaniwang imposible na tumalon sa klase at hamanin ang isang piling dawzang. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Xiaoyan. Hindi lamang siya nagtataglay ng mahiwagang flame mantra chi method kundi pati na rin ang mga natatanging kayamanan tulad ng tatlong heavenly flames at ang God Seal skill. Nagpadala na ako ng ilang tao sa Black Corner region para hanapin ang pangalawang kapatid. Tiyak na lalapit siya at tutulong sa kanya kapag natanggap niya ang balita. Gayunpaman, hindi kayang pawiin ng malayong pinagmumulan ng tubig ang agarang uhaw ng isang tao. Malamang na iba na ang sitwasyon sa oras na pangunahan niya ang mga tao. Si Xiaoding, na nakaupo sa isang wheelchair, ay mahinang bumuntong hininga. Sa panahong ito, gumugol siya ng malaking pagsisikap at pag-iisip upang harapin ang mga pag-atake ng tatlong sekta. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may mga tao na katumbas ng tatlong piling dawzang. Ito ay sa huli ay isang malaking bigat na pumipilit sa puso ng lahat sa Jiama Empire. Kamahalan, maayos ba ang iyong mga sugat? Marahan na tinapik ng kamay ni Xiaoding ang kanyang wheelchair bago niya ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang malamig na magandang mukha ng nakakulam na babae sa tabi niya. Ang kanyang gumagalaw na anyo ay talagang isang bihirang kagandahan sa ganitong uri ng lugar na puno ng dugo at pagpatay. Marahil ay dahil sa pakikipagrelasyon ni Xiaoding sa isang tao ngunit unti-unting uminit ang malamig na mukha ni Medusa na nakatitig sa malayo gamit ang malamig na mga mata. Sinabi niya, "Naubos ko na ang medicinal pill na na-refine ng Yan Alliance Alchemist at medyo naka-recover.
Bagamat medyo hamina ang lakas ko sa pakikipaglaban, walang mabigat na problema. Tumawa ng mapait si Xiaoding at bahagyang tumango. Sinabi niya, naging mahirap sa iyo. Iniisip ko rin ang lahi ng taong ahas. Ngayon na ang relasyon ng bawat isa ay isa kung saan ang pagkamatay ng sinuman ay magiging sanhi ng pagdurusa ng isa, ang mga pagkalugi mula sa alinmang panig ay magreresulta sa isang mapanirang wakas. Umiling si Medusa. Bahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayong Magical Beast Mountain Range. Kinagat niya ang kanyang mga pilak na ngipin at bumantong hininga sa loob ng kanyang puso. Hindi ka pa ba lalabas sa iyong pag-urong? Kung mamaya ka pa, malamang na talagang mawawasak ang Jiama Empire. Nagtataka ako kung kumusta na ang pangatlong kapatid. Inabot talaga ng isang buong taon ang kanyang pag-iisa. Mas mabuti na walang aksidenteng nangyari sa kanya. Naunawaan din ni Xiaoding ang iniisip ni Medusa nang makita niya ang kanyang tingin. Nasapo niya ang kanyang noo at mapait na tumawa. Ang munting bastos na ito ay palaging naglalaro ng ganito. Kung hindi siya babalik kaagad, ang Yan Alliance na ito ay matatapos. Hindi napigilan ni Hai Badong sa kanyang tabi ang pagbuka ng kanyang bibig upang magsalita nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoding. Sa tingin ko ay dapat na sa lalong madaling panahon. Hanggat kaya nating magtiis hanggang sa makalabas siya mula sa kanyang pag-urong, magiging mas mabuti ang sitwasyon. Kung tutuusin, ang taong iyon ay maaaring isang dawang ngunit kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas, magagawa niyang makipaglaban sa isang piling dawzang. Sa oras na iyon, ang ating panig ay magkakaroon ng 2 piling dawzang. Kahit na ang mga tao mula sa 3 sekta ay hindi talaga aalis sa 3 sekta. Lumaban, ang reyna na ito ay kahit papaano ay makakaladkad ng isa sa kanila pababa kahit na ako ay mamatay. Ipinahayag ni Medusa ang kanyang mga iniisip. Isang matinding lamig ang agad na bumalot sa kanyang mga mata. Ang sect leader na iyon ng Poison Sect, Yan Luotian mula sa Gold Beast Sect, at ang 3 elder mula sa Mulan Valley ay natatakot na gawin mo ito. Kaya, hindi sila nakikipag-deathmatch sa iyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malamang na naghanda na sila kapag nagsanib sandig sila. Kamahalan, dapat kang maging mas maingat. Si Jia Xingtian sa kabilang panig ay nagsalita sa malalim na boses habang may suot na magalang na ekspresyon. Bahagyang tumango si Medusa. Magsasalita na sana siya nang magsimulang kumalat ang malakulog na drumbeat mula sa malayo sa napakalakas na paraan. Agad nitong naapektuhan ang buong kuta. Sisimulan na nila ang kanilang pag-atake. Ang mga ekspresyon ni Medusa at ng iba pa ay tensyonado nang marinig nila ang nagmamadaling drumbeat. Nagsimulang manginig ang lupa hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang drumbeat. Ang napakalaking walang katapusang dagat ng mga tao sa di kalayuan ay nagsimulang sumugod patungo sa kuta na parang mga alon sa karagatan. Umalangaw sa lugar na ito ang maayos na pagputok ng kanilang mga paa sa lupa na parang dumadagandong na dagandong, na nagbibigay sa mga tao ng mabigat na pakiramdam sa loob ng kanilang mga puso. Lahat ng mga ekspertong dawang mula sa Yan Alliance at sa lahi ng taong ahas, kumalat ang iyong sarili sa lahat ng mga linya ng pagtatanggol. Mag-ingat ng mahigpit laban sa eksperto ng kaaway na dawang. Ang ekspresyon ni Xiaoding ay unti-unting naging solemn na habang siya ay lumingon sa kanyang ulo at nagsalita sa isang mahigpit na paraan. Maraming tao ang tumugon sa likuran niya nang marinig ang utos. Kaagad, maraming tao ang lumipad sa parang kidlat na paraan. Lahat, ang malaking labanan ngayon ay nakakaapekto sa kaligtasan ng ating Jiama Empire at ng lahi ng taong ahas. Kaya't, gawin natin ang lahat. Ang mga tingin ni Xiaoding ay dahan-daang dumaan sa lahat habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Lahat ay tumango ng mariin na may tame time na ekspresyon nang marinig ang kanyang mga salita. Ang labanang ito ay may kinalaman sa kanilang kaligtasan. Habang ang kuta ay pumasok sa isang battle-ready mode, ang itim na masa ng mga ulo ng tao ay nagsimulang bumaha sa gitna ng malalakas na sigaw ng labanan na umakyat sa langit. Maraming sinag ng liwanag ang lumipad sa himpapawid sa ibabaw nitong dagat ng mga tao. Ito ang mga dalubhasa mula sa 3 sekta. Ang mga figure na naging dahilan ng pagtaas ng presyon sa Black Mountain Fortress.
Nang ang walang katapusang itim na masa ng daloy ng tao ay nasa paligid pa ng 1,000 metro mula sa kuta, isang nakamamatay na aura ang bumangon sa kalangitan na may malakas na tunog ng pagtapak. Kumalat ito bago natakpan ang buong Black Mountain Fortress dito. Ang mga sinag ng liwanag ay lumipad sa kalangitan habang maraming tao na may mga pakpak ng Daochi sa kanilang mga likuran ang lumitaw. May malamig na ngiti ang kanilang mga titig habang pinagmamasdan ang mahigpit na binabantayang Black Mountain Fortress. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na napakatigas ng ulo ng iyong Jiama Empire. Talagang kaya mong magtiis ng halos 1 taon sa harap ng aming 3 imperyo na alyansa. Kahit na ang iyong Jiama Empire ay ganap na matatalo sa labanang ito, ang reputasyon ng iyong Jiama Empire ay maaaring ituring na tumaas sa hilagang kanlurang rehiyon na ito. Isang malakas na tawa ang biglang tumunog habang magkaharap ang mga hukbo. Sa wakas, umalangaw ito sa kalangitan. Yan Luo Tian. Agad na nanlamig ang mukha ni Medusa at ng iba pang nasa kuta nang marinig ang tawa. Ang kanilang mga bibig ay naglabas ng isang pangalan na walang katulad na prestihiyoso sa loob ng Luoyan Empire. Isang matingkad na gininto ang kinang ang biglang bumaril sa langit mula sa malaking hukbo matapos ang pagtawa. Agad itong nanatiling nakabitin sa kalangitan. Namilog ang mga mata ng lahat, at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng gintong damit na lumulutang sa langit. Isang pares ng hindi pangkaraniwang malalaking kulay gintong pakpak ng gansa ang kumikislap, na tila isang banal na nilalang. Ang mga itim na masa ng mga sundalo ay agad na sumabog sa isang nanginginig na saya nang lumitaw ang lalaking ito na nakasuot ng ginto. Maliwanag, itong Yan Luo Tian ay nagtataglay ng napakataas na reputasyon sa kanila. Nanlamig ang mukha ni Medusa habang nakatingin kay Yan Luo Tian. Gumalaw ang kanyang katawan at nasa langit na siya sa labas ng kuta sa susunod na pagpapakita niya. Tumawa lang ang kanyang tingin kay Yan Luo Tian, ang two-star Dao Zhang ay naglakasloob din na kumilos ng mapangahas sa harap ng reyna. Hihihi. Ang kagandahan ni Medusa ay kumalat sa iba't ibang bansa sa paligid. Talagang pinamumunuan mo ang iyong reputasyon. Alam ng ninuno na ito ay talagang hindi makakapantay sa iyo. Kaya, natural na hindi ko intensyon na lumaban ng mag-isa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Yan Luo Tian habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Hahaha. Karapat-dapat ka talagang maging reyna Medusa. Isa ka talagang bayani sa mga kababaihan. Ngayon, hayaan kaming tatlo at ang pinuno ng Gisek na makipagpalitan ng suntok sa iyo. Tatlong magkaibang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa hukbo sa ibaba nang tumunog ang boses ni Yan Luo Tian. Sa wakas, tatlong nakangiting elder ang lumitaw sa hangin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Medusa habang nakatingin sa tatlong matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay nagyayelong habang binibigyang diin ang bawat salita ng may paghinto. Mulan. 3. Elders. Battle Through the Heavens. Kabanata 760. Tatlong Beast Savage Skill. Ang tatlong matandang lalaki na lumitaw sa langit ay nakasuot ng kulay berdeng damit. Gayunpaman, mayroong isang leon, tigre at oso sa kani-kanilang tatlong damit. Ang mga guhit na ito ay hindi lumilitaw na isang bagay na nilikha mula sa ordinaryong pananahi. Sa halip, lumilitaw na sila ay pinagsama-sama mula sa isang tiyak na uri ng misteryosong enerhiya. Kaya naman, kapag ang mga mata ng isang tao ay tumama sa kanila, ang tatlong hindi pangkaraniwang mabagsik na hayop ay tila nakatitig sa kanilang matingkad na pula na mga mata. Kung ito ay isang tao na walang malakas na lakas ng pag-iisip, ang kanilang mga binti ay hindi sinasadyang maging malote sa ilalim ng mga marahas na titig na ito na puno ng layunin ng pagpatay. Bagamat ang mga aura ng tatlong matanda na may berdeng damit na ito ay nasa tuktok lamang ng klase ng Dao Huang, isang kaseryosohan na mahirap itago ang tumakip sa mukha ni Medusa. Ang 3 Beast Savage Skill na ginawa ng tatlong taong ito ay lubhang kakaiba. Ang lakas ng pakikipaglaban noong magkasama silang lumaban ay labis na nakakabigla. Kahit siya ay kailangang seryosohin ang mga ito. Ang mga itim na masa ng hukbo mula sa tatlong alyansa ng imperyo sa labas ng kuta ay agad na sumabog sa parang kulog na saya sa sandaling lumitaw ang tatlong Great Elder mula sa Mulan Valley.
Kung ikukumpara sa malaking pagtaas ng kanilang moral, naramdaman ni Xiaoding at ng iba pa sa fortress na bahagyang lumubog ang kanilang mga puso. Kalokohan, ang mga walang hiyang bastos na ito. Kahit anong sabihin ng isa, sila ay mga dalubhasa na nagtataglay ng mahusay na reputasyon sa hilagang kanlurang rehiyon. Gayunpaman, talagang inaapi nila ang iba gamit ang mga numero. Pangit ang ekspresyon ni Hai Badong habang nakatingin sa tatlong matandang lalaki na lumitaw sa langit. Hindi niya napigilan ang pagmumura sa galit. Ang ekspresyon ni Jie Xingtian ay kaparehong pangit habang siya ay tumanggo. Saglit siyang nag-isip, kumuyam ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Bakit hindi tayong dalawa na lumabas at tulungan si Medusa na harangin sila sandali? Mabuti kung mabibili natin siya. Hawakan mo ang iyong mga kabayo. Kung sisalaki din kayong dalawa, ang ibang mga eksperto mula sa tatlong sekta ay tiyak na hindi lang tatayo at manonood. Sa oras na iyon, ipapasulong natin ang pagputok ng malaking labanan. Napakahirap ding abutin ang iyong mga hangarin." Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoding habang umiiling at nagsalita. "Ano ang gagawin natin pagkatapos? Huwag mong sabihin sa akin na dapat nating panoorin siya na napapalibutan at inaatake." Nakakunot ang noo ni Hai Badong habang sumagot. Ang magagawa lang natin ngayon ay umasa na mapipigilan sila ni Reyna Medusa. Wala nang ibang solusyon." Mapait na tumawa at bumuntong hininga si Xiaoding. Anumang pagpaplano ay hindi makakatulong sa sitwasyong ito kung saan sila ay nagkaroon ng kawalan sa lahat ng aspeto. Hindi sinasadya ni Hai Badong at Jie Xingtian ang kanilang mga paa nang marinig nila ito. Sila ay nasa isang ganap na kawalan sa sitwasyong ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Xiaoding, wala silang solusyon kahit alam nilang dahado sila. Ang bilang ng mga piling tao ng kabilang partido na Daozang ay hindi mas mababa sa kanilang panig. Mayroon din silang mas maraming eksperto sa klase ng Daowang at Dawang. Ano pa ba ang magagawa nila kundi mauwi sa isang hindi magandang sitwasyon? Mabuti sana kung naririto si Xiaoyan. Sa kanyang lakas, hindi dapat masyadong mahirapan ang pagharang kay Yan Luotian at sa tatlong elder mula sa Mulan Valley. Hanggat binibigyan ng panahon si Medusa, posibleng talunin ang isa sa kanila. Si Fama sa gilid, na matagal nang hindi nagsasalita, ay mahinang bumantong hininga. Napabuntong hininga din si Xiaoding at ang iba pa nang marinig nila ito. Bagaman ito talaga ang nangyari, ang taong iyon ay nagsasagawa ng pag-urong. Sino ang nakakaalam kung kailan ito matatapos? Hihihi. Reyna Medusa, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi maginoo. Kung tutuusin, hindi ka naman mahina. Kung hindi kami magkahawak kamay, malamang na wala kaming magagawa sa iyo. Ang kumikislap na gintong pakpak ng gansa sa likod ni Yan Luotian ay ikinapak habang tumatawa siya patungo sa solemn na Medusa. Kung gusto mong makipagkamay, gawin mo na lang. Hindi mo na kailangang humanap ng malungkot na dahilan. Hindi ka ba natatakot na suruan ang iyong katayuan bilang sect leader ng Gold Geese Sect? Malamig na tumawa si Medusa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangungutya. Tumawa si Yan Luotian. Gayunpaman, hindi siya nababahala sa pangungutya ni Medusa. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang gintong glow. Sa wakas, nag-transform ito sa kakaibang kulay gintong longsword. Ang mahabang espada ay natatakpan ng mga balahibo ng gansa na parang matulis na tinak. Hihihi. Sect leader yan, si Reyna Medusa ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit na sa pamamagitan ng magkapit kamay, hindi natin siya mape-pressure. Isang Mulan Valley elder na ang robe ay may nakasuot na itim na oso ay tumawa sa medyo matalas na boses habang ang isang pulang dugong glow ay kumikislap sa kanyang siksik na mga mata. Tumawa si Yan Luotian. Napasulyap ang kanyang mga mata sa napakalaking Black Mountain Fortress sa likod at biglang nagsalita. Reyna Medusa, ang habol lang namin ay ang Jiama Empire. Wala itong kinalaman sa iyong lahi ng taong ahas. Kung handa kang akayin ang iyong lahi ng taong ahas palayo sa lugar na ito, ang aming tatlong malalaking imperyo ay manganggakaw na pahihintulutan kang magparami sa kanilang balak na lupain. Ang mga mata ni Medusa ay walang pakialam na dumapo sa kanya nang marinig niya ito. Tinanong niya,
Talaga bang tinatrato mo ang reyna na ito bilang isang 3 taong gulang? Hindi ba masyadong bata ang pagsasabi ng mga ganyan ngayon? Bahagyang tumigas ang ngiti sa mukha ni Yan Luotian. Marahan niyang pinagpag ang espadang pakpak ng gansa sa kanyang kamay at tumawa ng mahina. Kung ganoon, papawiin ko ang lahi ng taong ahas ng tuluyan sa hilagang kanlurang rehiyon na ito. Kasama mo, tumaas ang kilay ni Medusa. Lalong lumakas ang pangungutya sa mukha niyang nakakakulam. Sa pamamagitan ng 3 elder mula sa Mulan Valley at ako. Tumawa si Yan Luotian. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa 3 matanda mula sa Mulan Valley. 3 matatanda, gawin natin. Oo, tumango ang 3 elder na may berdeng damit nang marinig nila ito. Agad silang umatras at bumuo ng isang napakatalino na porma sayon na maaaring umatake at magtanggol. Kasunod ng paglitaw ng porma sayon na ito, 3 makapangyarihang dawkis na berde, pula, at asol ang lumabas mula sa katawan nilang 3. Ang Dao-Chi na lumabas ay hindi nagkalat. Sa halip, lumipat sila sa porma sayon na iyon at nagmamadaling lumabas. Sa wakas, ang 3 Dao-Chi ay nag-intertwine sa isa't isa at bumuo ng isang perpektong singsing na nag-uugnay sa asensya nilang 3. Kasunod ng pagkumpleto ng singsing, ang mga damit ng 3 elder ay agad na nagpakawalan ng nakakapangalog na hayop na umuungal na puno ng mabangis na aura. Kumikislap ang kanilang mga damit at ang mabangis na leon, tigre, at oso ay naging isang dugong pulang enerhiya. Lumakas ang enerhiya at tinakpan ang katawan ng 3 tao. Nang lumabas ang pulang dugong enerhiyang ito, unti-unti ring nagkalat ang fighting aura na pagmamayari ng 3 matandang lalaki. Ang pagpapalit sa kanila ay isang nakakatakot na aura na hindi mas mahina kaysa sa aura ni Yan Luotian. Hihihi. Ang 3-Beast Savage skill ng Mulan Valley ay talagang karapat-dapat na maging isang Middle D-Class Chi method na naipasa na mula pa noong sinaunang panahon. Ang ganitong pinagsamang epekto sa katawan ay talagang walang katulad na kahanga-hanga. Agad na tumawa ng malakas si Yan Luotian nang maramdaman niya ang Mar-Angel na aura na bahagyang naglalabas ng mabangis na pakiramdam. Gayunpaman, isang malalim na katakawan ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay tumatawa. Ito ay isang himulmal lamang. Paano ito magiging mas masalimuot kaysa sa Skywalking Goose Agility Dao technique ng Gold Geese Sect? Ang pulang dugong enerhiya ay bumabalot sa 3 elder na may berdeng damit. Sa wakas, nag-transform ito sa isang pulang dugong ulo ng hayop sa kanilang mga ulo. Kung titingnan mula sa malayo, ang 3 elder mula sa Mulan Valley ay tila naging 3 kalahating tao na kalahating hayop na nilalang. Ang boses na iyon kanina ay lumabas sa bibig ng matanda na nag-transform na tao na may ulo ng tigre. Marahil ito ay dahil sa pamamaraang Chi ngunit ang boses ng matandang ito ay mahina ring nagdadala ng dagandong ng tigre na yumanig sa kaluluwa ng isang tao. Mataimtim ang mga mata ni Medusa habang tinatangay nila ang 3 matanda mula sa Mulan Valley. Marahan din siyang napabuntong hininga sa puso niya. Hindi talaga maiiwasan ang isang malaking away ngayon. Mabilis na itinoon ni Medusa ang kanyang isip pagkatapos niyang bumuntong hininga. Itinapon niya ang mga distractions sa kanyang puso. Isang Mar-Angel na 7 kulay na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan na parang torrent bago naging 7 kulay na bahaghari na nahulog mula sa langit. Ang kanyang katawan ay nasa gitna ng bahaghari na iyon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yan Luotian nang makita niya itong aura ng Medusa. Talagang karapat-dapat siyang maging isang buhay na kayang makipaglaban sa abnormal na lalaking iyon mula sa sekta ng lason. Inamin niya na mas mababa siya sa Mar-Angel na Dao-Chi na iyon. Gayunpaman, maswerte na hindi siya nag-iisa ngayon. Tahimik niyang tiningnan ang 3 matanda ng Mulan Valley. Kaagad, sabay-sabay na bumaril ang 4 na tao. Agad nilang pinakawalan ang isang nanginginig na Dao-Chi na nagdulot ng takot sa hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba. Ang bilis ni Yan Luotian ay napakabilis. Sa isang hininga lang, nagpakita na siya sa harap ni Medusa. Ang espada ng pakpak ng gansa sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang espada ay bumaril tulad ng isang makamandag na ahas. Isang matalim na aura ng espada ang naging sanhi ng matinding pagbabago sa paligid. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Medusa habang pinagmamasdan ang biglaang pag-ataking ito.
Kinuyam niya ang kanyang maselang kamay at isang 7 kulay na hugis ahas na longsword ang pinagsama-sama at lumitaw. Iniwas niya ang kanyang kamay at ang katawan ng espada ay nabaluktot sa isang kakaibang arko. Ang dulo nito ay umikot sa pakpak ng gansa na espada sa kamay ni Yan Luotian at agad na marahas na itinulak pasulong. Isang nakakatakot na puwersa ang dumagsa mula sa katawan ng espada. Si Yan Luotian ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga at ang malalaking pakpak ng gansa sa kanyang likod ay biglang pumutok. Ang mga pakpak ng gansa ay agad na naging parang matalas na palaso habang umaatake sa bawat bahagi ng katawan ni Medusa. Ang mahabang espada sa kamay ni Medusa ay nagbuga ng malinaw na sipol ng espada nang maramdaman niya ang malamig na hangin sa paligid niya. Agad na nang inag ang longsword at mabilis na lumitaw ang mga makakapal na after images, na tinakpan ang kanyang katawan sa isang maikling pagkakataon. Hiyang! Hiyang! Ang mga pakpak ng gansa ay bumaril at bumasag laban sa makakapal na larawan ng espada. Ang mga imahe ng espada ay mabilis na nagbago sa kawalan habang ang magkabilang panig ay naubos ang kanilang lakas. Sa sandaling ang mga imahe ng espada ay tuluyang napalitan ng kawalan, ang mga mata ni Yan Luotian ay kumikislap. Isang selyo ang nabuo sa kanyang kamay at isang maliwanag na gininto ang liwanag na naglalaman ng malakas na enerhiya ang bumungad sa kanyang harapan. Sa wakas, bumaril ito patungo kay Medusa, na nasa malapit. Nag-flash ang 7 kulay na larawan ng espada. Matatanggap na sana ni Medusa ang pag-atake na ito nang may mahina at malalim na dagandong na naglalaman ng mabangis na aura na biglang lumitaw sa kanyang likuran. Isang matalim na hanging kamao na dala ang matalim na tunog ng pagpunit ng kalawakan ay marahas na lumitaw. Dahil sa biglaang pag-atake ni Medusa, bahagyang nagbago ang mukha ni Medusa. Kinuyam niya ang kanyang maselang kamay at isang 7 kulay na enerhiya ang mabilis na naipon. Sa wakas, marahas niyang ibinato ito sa kanyang likuran. Bang! Ang malinaw na tunog ng pagsabog ng enerhiya ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Si Medusa ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga sa harap ng hindi mabilang na mga tingin at ang kanyang katawan ay umatras ng mahigit 10 hakbang. Sa kabilang banda, si Yan Luotian at ang 3 Mulan Elder ay napaatras lamang ng 2 hakbang. Maliwanag, si Medusa ay nasa dehado sa pakikipaglaban sa 2 tao sa palitan na ito ng mag-isa. Kasuklam-suklam. Pinaglalaban ang 2 laban sa isang ngunit naglakas loob ka pa ring gumamit ng palihim na pag-atake. Si Hai Badong at ang iba pa sa dingding ay muling naglabas ng galit nang makita ito. Hahaha. Medusa, mukhang nasugatan ka ng husto sa pakikipaglaban mo sa sect leader ng Poison Sect. Gusto kong makita kung ano ang maaasahan mo para harangin kami ngayon. Tumawa ng malakas si Yan Luotian. Isang saya ang bumungad sa kanyang mga mata nang malaman niya ang mga pinsala ni Medusa. Nanlamig ang mukha ni Medusa. Hindi siya nakipagtalo sa kanya habang ang Dao Qi sa kanyang katawan ay tumatakbong parang tubig baha. Ang natural na enerhiya sa labas ng mundo ay nagsimulang mag-iba ng matindi ng sumenyas ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Kung titignan, parang may balak talaga siyang ilabas ang lahat. Nagulat si Yan Luotian at ang 3 Mulan Elder nang makita nila itong aksyon niya. Agad silang tumawa ng malamig at nagsimulang manyobrahin ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Ang hindi mabilang na bilang ng mga titig ay nakamasid sa matinding pagbabago-bago ng natural na enerhiya sa kalangitan. Alam nilang lahat na ang isang nakakatakot na malaking labanan sa klase ng Daozang ay malapit ng ganap na sumabog. Ang mga bagay ay talagang masama.